Budget laptop under 50,000 pesos. Actually, starts at 37K nga lang to ngayon. So kung naghahanap ka ng mas affordable na laptop na capable din for gaming, content creation, and other productivity workloads, dapat mong makita to. Pero bago natin pag-usapan, subscribe muna para maka 500K na tayo. At follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so ito yung MSI Thin A15. At sabihin ko na kaagad na this is a very capable na budget gaming laptop. Gamit natin dito yung Ryzen 5 7535HS CPU ng AMD, Zen 3 Plus architecture with 6 cores, 12 threads, base clock of 3.3 GHz and up to 4.55 GHz naman na maximum clock speed. Kahit yung base model na less than 37K lang, same CPU yung gamit, so solid performance na rin for the price. Pwedeng-pwede syempre for gaming, basic photo and video editing pwede rin, tipong mga 1080p videos lang, simpleng effects, simpleng transitions, o di kaya mga TikTok videos, pwedeng-pwede rin dito. And syempre for other productivity workloads na rin, like checking emails, writing documents, meetings, etc., wala namang problema. Tapos, etong variant na nasa atin ngayon, Ryzen 5 7535HS and RTX 4050 combo, nag-search ako ng mga laptops under 50K at ilan lang din yung nakita ko na naka-RTX 4050 sa ganitong price. Ito yung benchmark results na nakuha natin. At syempre, sinubukan ko rin to sa ilang mga games. Of course, 1080p resolution tayo, pero dito, makikita natin na capable laptop talaga siya. Sa less than 50K price, makakapaglaro ka na ng maayos. Kahit mga AAA titles, malalaro rin ng above 60 FPS on average sa mataas na settings. Well, yung iba, hindi naman sagad-sagarang graphic settings talaga. So, depende sa game, mag-a-adjust pa rin tayo, syempre. Pero dito sa mga numbers na pinapakita namin sa inyo ngayon, hindi pa ako gumamit ng DLSS niyan, so pwede pang improve. At pagdating nga sa mga esports titles, maaasahan mo na yung high frame rates at dyan mo masusulit yung 144Hz feature ng display. And by the way, sa RAM and storage, naka 8GB of DDR5 memory tayo, running at 4800 MHz and 500GB of M.2 PCIe Gen 4 SSD na isasuggest ko na i-upgrade nyo pareho para sa mas maganda pang performance. Hanggang 64GB naman yung supported na memory, tsaka bilang na lang din kasi yung may install nating games sa half a terabyte na storage. Okay, so pagdating sa build and design, of course, mostly plastic chassis tayo, but sturdy naman overall. Minimal flex lang sa display tsaka body. Okay din yung hinge. Pwedeng buksan ng isang kamay lang. Konting wobble sa display kung talagang mauga yung table mo, pero sa normal na paggamit, wala namang issue. In terms of looks, nagustuhan ko na simple lang yung design nila. May simpleng logo lang ng MSI, tapos bagay na bagay din yung blue backlight ng keyboard sa kulay gray na body. And nasa pangalan din naman, MSI Thin A15, pero for sure may mga magsasabi na hindi naman manipis. Well, kung ikukumpara sa mga laptops na integrated graphics ang gamit, yes, syempre. Pero take note na budget gaming laptop nga kasi ito, meron tayong dedicated GPU, and para sa ganitong klase ng laptop, manipis na talaga to. Also, napansin ko rin na hindi siya gaanong mabigat, hindi gaanong nakakangalay bitbitin na sa totoo lang, medyo big deal din, lalo na kung araw-araw mo tong dadalhin. Sa display naman, we have a 15.6-inch 1080p IPS level LCD panel with 144Hz refresh rate na standard na rin naman sa mga budget gaming laptops ngayon. Of course, hindi tayo makakapag-expect ng super color accurate display, W Quad HD resolution, wala tayong mga ganon, but it's still a decent display considering the price. Pwedeng-pwede na for media consumption and of course, gaming. Sa keyboard naman, wala tayong numpad na okay for gamers pero hindi masyado sa mga nagamit ng spreadsheets sa trabaho. Yung font style natin, gamer na gamer ang itsura. Actually, translucent pa nga yung WASD keys natin dyan. And again, meron tayo dyang kulay blue na backlight. No RGB and hindi rin yan per key lighting, but personally, blue and white LEDs na lang din talaga ang gusto ko sa mga keyboards ko. Hindi ko nahilig ngayon yung makulay na keyboard, and as long as makakatulong yan para makita natin yung mga letters and characters sa gabi, okay na yon. Na nagawa naman ng maayos ng MSI at maliwanag din talaga. Typing experience is also good. Tactile keys naman, siguro gusto ko lang ng konting key travel pa, but good keyboard pa rin overall. Touchpad natin nasa smaller side, responsive and no problems din ako sa parehong left and right clicks. Okay din sa mga multi-finger gestures ng Windows OS. Mas gusto ko sana ng mas malaki pang touchpad, but considering the price,
hindi na parang magreklamo pa. Okay din sa akin yung ports para sa isang budget gaming laptop. Meron tayong isang USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort and power delivery, tatlong USB 3.2 Gen 1 Type-A, isang HDMI 2.1, Ethernet port, mic in tsaka headphone out. Nasa left side naman yung power in and supported na rin ang Wi-Fi 6E. Yung webcam naman 720p at hindi rin maganda tulad lang din sa karamihan ng mga gaming laptop sa ganitong presyo, at meron nga rin pala tong dedicated key for Copilot, so pwede tayong magpa-generate dyan ng mga images, magpa-summarize at iba pa. Battery capacity ay 52.4 watt-hours, so hindi siya kalakihan dahil na nga rin siguro sa slim body nitong laptop. So sinubukan ko ring mag-YouTube playback test dito at battery saver mode, 50% brightness, 50% volume, and almost 6 hours yung nakuha nating screen on time. Hindi na rin naman masama, pero take note na lang din na kung gagamitin natin to on battery power, medyo limited lang din yung oras natin. Tapos, eto naman yung power adapter na hindi rin gaanong bulky kumpara sa iba. Okay, so naka-promo ngayon itong MSI Thin A15. Kaya, pwede na lang nating makuha yung base variant for 36,995 pesos. Tapos, yung same configuration na nasa atin ngayon, from 54,995, pwede na lang din nating makuha for 47,995 pesos. Lahat yan may libreng MSI backpack, mouse and mousepad na rin. So, overall, goods na budget gaming laptop. Nakita rin naman natin kanina yung mga kaya nitong gawin. Less than 50k, makakapaglaro ka na ng maayos. 1080p gaming, kahit mga AAA titles, kinakaya. So, sa mga naghahanap dyan, mostly students to, sigurado. Pero kahit naman sino na kailangan ng ganitong klase ng specs, pwede. Isa sa magagandang choices natin itong MSI Thin A15. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng makabili, nasa description lahat. At huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan mo itong video.